Oh, Diyos ko. First time lang talaga. Hindi ko so katakawain. Sampay tayo. Ayan. Katawan nyo, ingatan nyo. Ayan. Sabihin na open. Tsaka hindi tayo lagi malakas. Nakaramdam din tayo ng pumihina. Lalo nga, nagkakaedad. Ito ay 49. Higit. Ayos lang. Kasi hindi na. Gusto mo na hindi pa opera. Not please pa. Susunod tayo sa payo ng doktor na opera. Actually, tatlong doktor ako. Nanghingi ako ng second opinion, third opinion. So wala talaga eh. Hindi na kaya sa mga sinasabi ng iba na inom ka ng ganito ganyan. Hindi pa kaya, lalo pag lumaki na maaari siguro pag maliit na yung bato. Hindi kasi siya madadala na sabihin na iihi kasi yung sa akin nasa loob ng abdo, mahirap daw pag bumagsak o mahulog doon sa bile duct na sinasabi. Yun yung worry ng doktor ko na baka mahulog doon sa bile duct, lalong dadami pa yung komplikasyon. So baka mapalaki pa yung problema. So hanggat pwede, hanggat kaya, kung may nararamdaman tayo, magpa-check up tayo, much better daw yun na may nararamdaman. Pero yung iba, ang advice naman ng doktor, mahirap lang po yun. Wala kang nararamdaman. Yung pakiramdam sa sarili mo, habang tumatagal, okay lang. Wala kang nararamdaman. Pangit lang po yun. Kaya yung iba, kunting nararamdaman lang, hindi na papacheck up kasi nga kaya naman ng katawan, kaya naman ng immune system, kinakaya. Ako, i-share ko lang po sa inyo kung may nagbago sa mga lifestyle nyo o araw-araw na may napapansin kayo sa inyong katawan. Halimbawa, hindi mo mamaga o pakiramdam mo, maga. Tapos kung alam mo may nagbabago, dahil siyempre, sakyan. Sabi ko nga sa inyo, kagaya ng sa akin, hindi ko alam sa pagkakaintindi ko may iba't ibang klase yung bato. Mayroong bato sa bato, mayroong, anong tawag nito? Merong gallbladder stone, merong bato sa bato, kidney stone, yan. So yung sa akin po ay yung issue naman po sa akin at yung susurgeon sa akin ay abdo sa bato. So yung mga advice ko ngayon, ang i-share ko lang, huwag nating abusuhin yung katawan natin. Number 1, sa alak, sa mga soft drinks, tsaka sa mga matatamang pagkain, yung mga fried, iwas tayo dyan kasi mas maganda talaga balance yung kinakain natin. So ako, kung kailan tumigil na ako, halos taon na, ilang taon na, tsaka talaga siya parang nag-improve, lumaki. Pero hindi ko rin masisi kasi nga, sabi ko nga, sa kinakain. So ang advice ko lang sa inyo, kung natin abusuhin yung katawan natin at number 1 talaga, nauuho man tayo o ano pa man, tubig lang tayo ng tubig. Kasi isa lang si tubig na mas makakapag-ginhawa, lalo na, yan, sabi ko sa loob ng katawan, di ba okay lang sana kung nadalos dito sa may balat mo, tapos tinahi lang, okay lang yun, di ba? Siyempre pag
na-operahan ka, kagaya ko, open sa akin, ang gagawin, yun yung request ko dito sa, hindi ko na manggitin. Basta, sa hospital na pinuntahan ko, ang gagawin sa akin ay open. Open colon yung gagawin nila. Meron tinatawag din kasi na laparoscopy ba yun? Yung laparoscopy, para kang ano lang, nilalay ko lang. Pero yun yata yung tinatawag na nililation o hindi ko alam. Basta, yun. So, syempre, relax ko lang yung sarili ko ngayon. Pero sa totoo lang, kinakabahan tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi dati, pinanonood ko lang yung mga ganyan na opera-opera, makikita mo yung gano'n. So, hindi mo naman actually na pinanood kasi hindi naman pwede videohan talaga yan pag gumawa ka ng content. Pero, yung masishare ko lang talaga sa inyo, ingatan niyo yung katawan niyo. Huwag niyo abusuhin. 40 plus na ako, pero sabi ng ibang doktor, may mas bata pa na silang naoperahan. Hindi lang ako, sa edad ko na to. Mayroon pang mas bata. Sabi ng doktor, meron silang naoperahan ng ganito na 30s. Kaya yan. Sinashare ko sa inyo, mahirap magkomplikasyon. Mauwi sa kidney o mag-dialysis tayo. So, mas maganda, may nararamdaman, check up tayo para malaman natin. Kasi kung wala tayong nararamdaman, hindi natin alam. Pag biglang sumakit, biglang sumumpong ng sobra, so yun na pala yung magiging resulta. So ayan, mga idol, share ko lang sa inyo. At andito, nililibang ko lang yung sarili ko. Naglilinis ako dahil galing kami kanina sa ospital. Ang bilhin ng misis ko, maglinis ako.